mayroong isa dyan, na dilawan. In fact, this guy, noong tumatakbo pa ito sa mga dilawan, na-bullshit ito ng mga dilawan dahil nagdadala ng mga malaswang babae doon sa stage. Doon sa stage. And he was kicked out. You're talking about Senator Francis Tolentino. Well, ewan ko kung Tolentino ba pangalan nun. But pagka panalo ni Duterte, even if he was dilawan, napakabait ni Duterte, pare, Eric. Tinulungan siya. Kinuha. Kasi kamag-anak daw, ginawang MMDA chairman. Hindi. Ginawang cabinet secretary, political advisor. Bago ng MMDA, no? Oo. Hindi, MMDA siya ng panahon ni Noynoy. Oo. Tama. Tapos ngayon, nag-jump ship kay Duterte, even if he was a pure dilawan. Tama. Tapos, tinulungan ni Duterte na manalo na senador. It was tested na hindi siya mananalo dahil hindi siya nanalo nung dilawan siya. Ngayon, nanalo siya dahil Duterte campaign. And yung 8 diretso, 0 Oo. Nanalo lahat ng mga... First time yun. Tapos ngayon, siya pang namumuno dito sa grupo. I don't know kung nagpaalam ba sila kay Digong, pero kasi napakabait ni Digong, bahala na kung i-traidor nyo ako. So, if they can betray President Duterte, bakit hindi nila kayang i-betray din si Subiri? And of course, the nation and the people. And the nation, kasi lukuhan Hindi sila honest to goodness sa taong bayan. Speaking dinadaan sa mga inside maneuvers Congressman Jing, speaking of lokohan, the pictures can speak for themselves. Yes. Tingnan natin itong si Kumar na nasa ospital daw, pero parang komportable, parang 5-star hotel lang ang kanyang tinutulugan. Si Chis Escudero at si Kumar po, Congressman Jing, ay kasakasama si Senator Chis Escudero, chami-chami, si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Yung Picoy. At si Picoy. Tingnan mo. At marami pang mga senador. At ang personalidad na ito, I know him personally. Itong si Kumar. Malapit ito sa maraming mga generals, lalo na sa PNP. At si Lisa Masa, si Bongbong. This person has been so very prominently inside mga political circles na mga taong matataas sa gobyerno for reasons alam na natin. Influence Hindi peddling. malayo na dito sa charade na ito na ginagawa nila, sa charade. Ang point man ni itong babae na nasa itaas ay si Kumar. Pwede. Siya ang gumagalaw. Kasi ganito ang theory ko dyan. Sige, go ahead. Nung hindi nila na-persuade si Morales na umatras na lang with the use of Picoy and Enriquez, umatras na lang, hindi nila dahil matigas ang resolve ni Morales. Picoy, matigas ang resolve ni Morales. They had to go to the second option, which is sila na Jinggoy and Escudero ang gagalaw. Tanggalan siya ng forum sa Senado. Oo. Klaro. Kasi doon sana, sa atin lang yung paggawa, tatakutin si Morales ni Picoy. Pero Kumar is still in command of the special operations. The special operation. Being the campaign donor. Malamang. Campaign donor. Nasa SOSE yan lumabas ang pangalan pala. Okay, inamin na rin pala. Campaign donor yan. And who is Kumar? Kilalang ko yan, pare. Ako, when I was legal counsel of BACC. Ay, tama. Nagsama kayo. Kasama namin yan. Kaya nga yung BACC, hindi ko na nga alam ngayon. Yung panahon ni Dante, BACC is BACC. Talagang Crusader yan. Pero hindi ko alam. Tama, I know. Kung ang treasurer nila ay itong Kumar, you'll see the result. Kaya pala. Mga kababayan, maganda pong teorya na binanggit ni Congressman Jing Paras na even yung mga allies supposedly that will stand for principled position sa loob ng Senado ay biglang tumiklo po
nang umabot na po ang revelations ng testimonya sa investigasyon sa PDEA leaks ni Morales at ni Senator Bato de la Rosa sa posibleng paglalantad ng isang iskandalusong special operations involving Kumar na i-buy out siya, i-bribe. Sabi ni Congressman Jing, special ops ito, dumaan kay Romeo Enriquez at pumunta pati kay Picoy, kay Eric Santiago, na siyang naririnig sa mga CCTV audio recording and CCTV video footage. Tsaka ka-Eric, pinapabayaan ni Bato na malihis yung issue eh. The issue here is whether or not there is really truth that there was an investigation made by Morales based on the informant. Sa confidential informant. Confidential informant. Na siya nag-interview talaga. In fact, tinext ko si Bato, sabi ko, bakit hindi mo i-pursue yung issue on the use of drugs by Soriano. And because ito yung mahalaga sa taong bayan eh. Yan ang binabantayan. If our president is really doing this or not. Kasi it dwells on his credibility as the leader of the nation. Including his mental state. Oo. Importante yan sa taong bayan eh. Kasi hindi tayo mananahimik. He's the only president we've got, ka-Eric. We want him to succeed. Correct. Pero kung mayroon siyang sa Bisaya pa may apan, or there's a certain sa kanyang utak? Question about him, about his mental state, credibility to run the country, dapat tumbukan natin yung issue na yun. Yung bagahe niya. May tumbukan natin yung issue because this is the only thing that is concrete about his use of the drug. So sabi ko, bakit hindi kung nag-deny si Morales, that's very si Soriano, that's nag-deny tungkol sa use niya. That's very natural. Pero remember, may lead tayo. Kasi yung dalawang katulong niya na kinasuhan siya, nagsabi na she was using drugs. At dahil doon, nananakit siya. So sabi ko kay Bato, Sir, bakit hindi mo patawag yung dalawang katulong? Exactly. Oo. Kasi eyewitness din yun, mga eyewitnesses yun. Tama ka doon. Yeah. At may pinunto ka pa, Congressman Jing, kanina, binanggit mo, hinayaan niya na agawin ni Jinggoy at ni Cheese ang momentum sa pagdadala ng tamang direksyon sa uncovering of revelations ni Morales towards the truth. At ang nangyari, si Morales na ngayon ang nasalang sa kitchen hit. Which is not related already to the issue. Kasi ang nangyari na lang, yung credibility ni Morales. Can you imagine? Alam mo, with due respect, kaibigan ko rin ito si Senator Jinggoy. I used to visit him because I believe in him. When he revealed sa Senado tungkol doon sa Development Acceleration Fund. Yung DAP. Naniwala ako sa kanya. So dinadalaw-dalaw ko yan noong nakakulong pa yan. Nakadetine siya. Oo. Nagrespeto ako niyan. Pero nawalan yung respeto ko sa kanya dito. So, can you imagine, the one questioning the credibility of the witness, is he himself not credible? Because of conviction. Yes. Bribery is a crime of moral turpitude. Yes. Unang-una, bakit ka na-convict? Kasi nagsinungaling ka. Bribery yun eh. Siyempre, ikaw numero unong sinungaling kasi, why? Kung hindi ka sinungaling, di acquitted ka sana. Tama. The fact na sinungaling ka, hindi ka kinatigan ng korte. Tatlong conviction, Congressman Jing, ha? Diba? So, why is he allowed, sa konsyensya na lang, na mag-raise ka I mean, napaka-ironical naman na the one who has been proven to have lied is the one asking this guy na liar ka. At ang kanyang tinutusok doon sa kanyang panduduro, nakakulong ngayon. No. At hindi na maririnig ang boses. Hindi ba? Parang masyadong incongruent naman yan. And Bato,
pinabayaan na lang kasi ayos na pala ang May role play buto-buto. na. May role playing. Oh, ayos na pala ang buto-buto. Kaya tinawag ni Congressman Jing, I like the term that he used, mga kababayan, dito kanina on our side discussion, na ang rigodon at ang kodita against Zubiri was actually an act of great betrayals. Betrayal, tinumbok niya, betrayal ni Bato sa kaibigan niya na sinustini siya na wag ipatigil ang kanyang investigasyon in spite of the fact na may pressure from Malacanang kay Marcos Jr. at sa kanyang asawa at sa lahat ng mga poder ng sirkulo nila. Pangalawang tinumbok mo, Congressman Jing, yung kay Senator Tolentino, na ang loyalty nila sa prinsipyadong pakikipag-ugnayan sa isinusulong ni former President Duterte sa malinis na pamamahala should be ventilated in the Senate by bringing in Yes. sa suporta kay Bato. Nangyari, inabandona si Bato. Alam mo, with due respect ang nangyayari kasi, si President Duterte, klarong-klaro na gumagalaw to move for a good government. To move against charter change which will perpetuate these incumbents to power. Yes. Oh. Ikaw, senador ka, na alam mo sa loob-loob mo na hindi ako nanalo kung wala si Duterte. Alam nyo, your boss is saying this and saying that. Mayroon siyang advocacy. Walang naririnig sa inyo. Tahimik sila. Tahimik kayo. Hindi ba betrayal yan? Good point na tinanong mo yan. Betrayal yan eh. Ngayon, ang tanong ng taong Kasi bayan. you're not... Ngayon, sasabihin nyo, hindi kasi we're vying for a re-election. In the first place, wala kayong re-election na pag-uusapan kung hindi kayo pinanalo in the first place. Exactly. At ang malaking factor, they were endorsed and campaigned solidly by By Duterte. Duterte himself, kaya nga siniro yung Ocho Derecho eh. Yeah. At klaro yun, ha? Klaro yun. Oo. At may Kaya punto nga ka dyan. ako, bilang kasama sa cabinet ni Duterte, bilang isang advisor ni Duterte, at marami kami na naiwan ng mga loyal, siyempre, we get hurt. Because I see these people. They benefited. Benefited from Duterte. Pero, nung naka-benefit na sila, Duterte needs them to further his advocacy. Itong mga rally-rally, itong mga Na ginigipit. hakbang na maisog, ginigipit. Walang isa Nagsasalita. dito sa mga hindi man lang mananalo kung wala si Duterte na nagsasabi na, mag-privilege speech man lang sa Senado na, bakit ginigipit nyo? Exactly. Si President Duterte, mayroon ka bang nakitang isa Wala. Tahimik. dito sa tatlo? Tahimik lahat. Wala. So, hindi ba, kaya nga, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, bakit pa nga, ito ngayon, mga member ng PDP Laban. Okay. So, ikakampanya pa kaya ni Duterte ito as PDP Laban? O magtatayo na si Duterte ng ibang Line up. ibang partido? That's a good question na binitawan mo, Congressman Jing. But bringing again dito sa isang tanong, how would it be different? And how would it be independent that it should be ang Chis Escudero-led Senate versus sa pag-navigate ni Zubiri na maging independent at may paninindigan ang Senado at nakita nating they draw the line against the budol-budol Charter Change Initiative PI, People's Initiative ni Martin Romualdez at mga grupo nila Marcos at nanindigan siya. How do you like to see anong kaibahan nitong Escudero-led Senate ngayon? Ito ba'y magiging rubber stamp? At ano naman ang magiging resulta sa mga sumuporta sa kanya in terms of protecting the image and institution of Senate as the bulwark Well, of democracy? definitely, Escudero leadership in the Senate is a rubber stamp Senate. Kasi sinabi na nga ni Zubiri na kaya ako tinanggal dahil hindi ko sinunod yung utos. So, it goes without saying, kaya nakuha ng isa para susunod ng utos. May magmamando pa rin. Oo. Kasi hindi naman bakit mo tinanggal si Zubiri?
kung sumusunod, hindi dapat tanggalin. Kasi ako, naninindigan ako na Zubiri did not resign. He was removed. Yeah. He was He was removed. forced to resign. And Tama ka. para mabuo yung 13, Si Bato. kailangan ng blessing ng Malacanang yan. Correct. Hindi yun dahil mayroong isang matinik dyan na kaya niyang halahin yung 13. May kasabihan nga na every senator is his own kingdom. Yan, nagulat tayo dyan. Tapos sasabihin na sarili niyang initiative. Ano is he? Tama. To convince Cynthia Villar, si Tita Cynthia, talagang hindi yan basta-basta na susunod. In fact, kung mayroong magaling na senator na kung tunay na Senate President, It should be Cynthia Villar. it should be Cynthia Villar. Yun ang hindi mapwedeng Diktahan. tulak-tulakin lang kasi may paninindigan. Klaro Pero yun. maybe she did not say na ako kasi hindi ko kayang matupad yung utos. Ayaw niya na yung magpadikta doon. Ayaw magpalikta. Klaro. Oo. Congressman Jing, mapuntahan muna natin ito bago tayo mag-wrap up. Napakaganda ng talakayan natin. Marami po ang sumusubaybay na mga manunood natin dito sa mga analysis inputs ninyo, dito sa mga political na mga stunts and circus na naganap nitong nakaraang 2 araw.